What's up mga kachismoso at mga kachismosa at welcome back sa isa na namang video na paniguradong manginginig na naman ang ating mga kalamnan. Pero huwag niyong hayaang sumabog ang dibdib at bigla na lang tumaob. So ngayon ang pag-uusapan natin ay itong napaka-witty na Sian Gasa. Napakagaling, napakasimple ng mga sinasabi niya. Pero sapul si Rapi Tulfo at ang kanyang programang Rapi Tulfo in Action. May connection ito sa, alam nyo na, nakikita sa screen, hindi raw sapat ang 500 pesos na sustento ni tatay. Viral na viral, pinag-uusapan. So, sumausaw, syempre, ang pambansang Marites. Ito namang pambansang Chismoso, makikisaw-saw din. Ganun talaga. Mga Tulfonatics, iyak na lang sa Gedli ha. So eto, ano ang sabi ni Christian Albert Gasa? Sabi niya, Sir Rapi Tulfo in action. Magandang gabi po. Sana yung mga ganitong reklamo ay hindi nyo na po pinapatulan. Nauunawaan ko po ang branding nyo, pati na ang business model ng inyong programa. So ano dito ang papansin natin? Una, binanggit niya, branding. Ano ba ang branding ninyo, Senator Rapi Tulfo? Ano ba ang branding ni Senator Rapi Tulfo? Siya lang naman ay tumutulong sa mga pobre at mahihirap nating mga kababayan. Yan ang branding niya. 'Di ba? Napakaliwanag. Ano ang branding ng programa? Sumbungan ng bayan. 2 to 3 days dahil kay Rapi Tulfo, masosolve yan. Tatawagan ang mga dapat tawagan. Ngayon, ano ang susunod nating mapapansin? Business model ng inyong programa. So, ibig sabihin pala, hindi lang kami ang nagsasabi na pinakakakitaan mo ang mga pobre at mahihirap. Si Pambansang Marites din. Dahil yung programa mo ay business. Dahil hindi naman magkaka-business model ang isang business kung hindi business. Teka, parang ang gulo nun ah. Pero ang importante dito, nakikita natin business model. Ano ulit ang gustong ipahiwatig dito ni Sian? Business. Negosyo ang iyong programa. Maganda yung ganitong klaseng content dahil very unique siya. Sobrang lakas ng engagement. Oh, ang galing mo talaga girl. Napakawiti mong pambansang Marites ka. Kita nyo yan, engagement. Sa mga may YouTube channel, may Facebook page, may TikTok accounts, may Instagram, ano pa ba? Mga social medias, Twitch. Engagement is the key para maging viral. Kahit gaano pa kapangit yung video mo, kahit gaano pa marami ang nanggagalaiti sa video mo, kung marami ang engagement. Ang engagement ay mga likes, comments, shares, engagement yan. Yan yung mga nagtitrigger ng algorithm para maging viral yung isang video. Ang galing ni girl. Sobrang lakas ng engagement. Kita nyo yan. Tuloy. Pero sana i-consider nyo po yung mga taong involved, particularly yung batang mabubuli habang buhay at yung magulang na mapapahiya sa buong bansa. Tignan nyo ang TikTok ngayon. Napakaraming memes, napakaraming reaksyon. Saan galit ang taong bayan? Dito. Dito sa bata. Galit sila dito sa bata na napaka bastos daw na anak. Imagine, 500 pesos sa isang araw. Ang kinikita nung ama, 6,000 per week ang kita nung ama. Mapupunta sa bata yung 500 araw-araw kasama pa Sabado at Linggo. Magkano yun? Last 3,500. Tapos, lumabas doon na yung tatay pa pala ang nagbabayad ng renta ng bahay. 3,500. Siya din ang nagbabayad ng tubig kuryente. 6,000 ang kita ng tatay. Kulang pa. Kulang pa. Yung kita ng tatay, kung tutuusin, para maibigay yung pangangailangan nung anak at nung pamilya.
na iniwan. By the way, pangalawang pamilya ni tatay ito. May iba siyang asawa. Yung asawa talaga niya. Sabi nga nung asawa na in-interview na halos doon na sa sasakyan natutulog yung tatay. Kawawa yung tatay. Sakripisyo. Hindi na makapunta sa kama para lang makapagpahinga. Doon na mismo sa sasakyan natutulog yung tatay. Nakakaawa. Kawawa yung bata. Bullying-bully sa social media ngayon. Imagine, baka hindi na rin lumalabas yung bata na yun ngayon. Hindi na pumapasok sa school ngayon yun dahil sa pambubuli. Dahil sa sobra-sobrang kahihiyan ang naidulot ng programang Rapid Tulfo in Action. Bakit na naman sinisisi nyo ang Rapid Tulfo in Action? Pumila nga siya doon. Hindi ba? Napakaraming reklamo ang hine-handle nila araw-araw. Pagmamalaki nga nila, libo-libo yung pimipila. Ano ba yung natatanging dahilan, criteria ng problema ng batang ito na magrereklamo sa 500 pesos na bigay ng tatay kaysa doon sa mga ibang reklamo? Mas mabigat ba itong problema ng bata kaysa sa mga ibang pumila? O baka dahil may potensyal na magka-viral itong video na ito. May potensyal na kakagatin ng mga chismoso at chismosang subscriber ng Rapid Tulfo in Action. Sabi ni Shari, uulitin ko ulit. Ito yung mga nakikita nila na sabi nga ni Senator Rapid Tulfo na marami ang mga chismoso at chismosa. Kaya ito yung pinipili nila. Pagkakakitaan, isasalang, mapapahiya. Para saan? Para sa views, para sa kita. Tapos laging sinasabi ng mga Tulfo Fanatics dyan sa comment section na pinagkakakitaan daw namin si Rapid Tulfo. Well, anong magagawa namin kung yan ang content namin? Pero hindi kaya mas masama itong nangyari dito na naman na-exploit ang isang pamilya, napahiya sa national TV, buong mundo ang nakakapanood. Para saan? Para sa kita. Yan ang katotohanan na dapat makita ng mga Tulfo Fanatics na mga bulag. Ituloy natin ito. By airing this issue, hindi po kayo makakapaghatid ng hustisya bagkos ay may masisira po kayong buhay. Totoo naman. Anong hustisya? Anong nangyari doon? Wala. Bandang huli, nagkayakapan yung mag-ama. Siguro kasi na-realize na yung bata. Nakahihiyan na ito. Sabi ko nung ama, hindi ko inasahan, nakakantong tayo dito at magkakapahiyaan. Di ba? Totoo. Nasaan yung hustisya doon? Wala. Kahihiyan lang yung nadala ng programang ito. Tuloy natin to. Naiintindihan ko po na hindi lahat ng reklamo ay ine-entertain nyo. The same way na hindi lahat ng chismis ay sinasawsawan ko. Alam niya, hindi naman talaga lahat ng pumipila doon ay na-entertain. Ilan ang nisasalang sa isang araw? 2, 3, 4? Ilan yung sinasabi nyo pumipila? 1,000? Ano ang naitutulong nyo sa kanila? Referral. Referral. Bigyan nyo ng referral, pupunta sa opisina ng gobyerno. Sino ang gagawa ng solusyon? Gobyerno. Tapos tatawagin pa ni Senator Rapid Tulfo na yung mga abogado ng PAW ay mga tamad. See? Pero kadalasan pala, marami ang sa PAW nila nire-refer. Kakapal na. Tuloy. Pinipili kong mabuti ang mga issue na pinopost ko kagaya na lang nito because I always make sure that I will benefit from the cloud. Di ba? Gets ko po yun, Sir Rapi. But this family is not public figure. Sila po ay mga pribadong tao. While benefiting from their clout, may binibigay po kayo na lifetime trauma sa kanilang pamilya.
Lifetime na yan. Makikita yung ng mga kaibigan niya, yung babae, yung bata. Mabubuli yun. Kahit hindi man harap-harapan, sa likuran niya pinag-uusapan siya. Oh, Sigal 500. Oh, yan yung batang nagreklamo sa Rapi Tulfo na hindi na kontento sa 500 na bigay ng tatay araw-araw. Mga classmates, mga kapitbahay, posibleng hindi kilala. Nakamask yung bata, pero yung magulang nakabuyang-yang ang pagmumuka, pati buong pangalan. Tuloy, ano yun point ko, sir? Hindi nyo po dapat ine-ere yung mga ganitong bagay. Anak na galit sa magulang dahil sa 500 pesos allowance. My God. Di ba? So, nung pinost ni Sian ito ay nasa 905k views. 3 days ago. Dinalit na kaya ng Rapi Tulfo in action yung video na ito sa kabila ng pambabatikos na natatanggap nila ngayon? Tignan natin. Boom. Hindi pa rin. Nandyan pa. Ilan ang views? 2.5 million views. Perang maliwanag. In the expense of pamilyang napahiya. Tatay na napahiya. Anak na mabubuli habang buhay. Nanay na napahiya dahil na-expose na tongitera, sugalera. At hanggang ngayon nandyan kumikita pa. Sabi nga ni Shari, wala na. Nandyan na yan. Na-upload na. Nag-viral na. Wala na. O, di ba? Ang sakit. So, kayong mga Tulfonatics, comment na naman kayo. Ginagamit namin si Rapi Tulfo para magka-views. Di ba yun naman ang sabi ng phone ninyo? Na ginagamit siya para pagkakitaan. Mahihirap. Pinagkakakitaan. Maliwanag sa sikat ng araw. Sa Rapi Tulfo in action.